Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa isang interview ng local media doon sa Davao kay dating President Duterte ho, mga ka-action, na kung saan sinabi niya o iginiit niya o itinanggi niya na hindi siya kasali o nagpaplano sa nasabing umuugong na destabilization laban sa Administrasyong Marcos ho, mga ka-action, at nababahala po siya sa issue o problema ng franchise ng SMNI at kakausapin niya daw si Mr. President Bongbong Marcos about dito sa issue na ito. Ang tanong ho natin, magiging maganda ba ito o magiging masamang pangitain ba ito o magiging negative ba ito ang impact sa taong bayan kung sakali pumayag si Mr. President Bongbong Marcos sa kanyang kahilingan o kanyang kagustuhan. Pero bago po ang lahat mga ka-action, mga kakampeng, bago ho tayo magtuloy-tuloy, pakinggan at panoorin po muna natin ang nasabing statement ni dating President Duterte ho, mga ka-action. Sa ibang balita, itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot siya sa kumakalat na di umano'y tangkang destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Gusto rin niya makausap si Pangulong Marcos kaugnay sa pagsuspindi sa Sunshine Media Network International o SMNI. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nababahala raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 30-day suspension na ipinataw sa Sunshine Media Network International o SMNI kung saan mayroon siyang programa. Ayon kay Duterte, hindi raw nasunod ang tamang proseso. Bunsod nito, nais daw ni Duterte na makausap si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nadali yung aking gikan sa masa. Isali ko na lang yung akin because yun ang importante sa akin. I do not want to confront the President, but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, lagi raw available si Pangulong Marcos para kay Duterte. Makikipag-ugnayan din daw ngayon si Pangulong Marcos kay Duterte kung gusto nitong makipagpulong. Muli namang tinanong si Duterte kaugnay sa kumakalat na destabilization plot daw kung saan may pulong umanong nangyayari sa mga retired general sa Davao City. Itinanggi ni Duterte na sangkot siya dito. Sino namang gagong pulis o pati military na makipag-meeting sa akin to disturb? You must be crazy. It's order and security maybe. Wala raw siyang dahilan para pangunahan ang pagpapabagsak sa Administrasyong Marcos. It's all in the mind. Why would I bother to tinker with these things at this... bakit ko hindi ginawa yan when I was at the height of my... naging presidente na ako? Well, for what purpose? I'm comfortable with Marcos. Wala raw siyang problema sa Pangulo at wala raw mali sa direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Wala mang bugoy nakita ang major errors ba? Corruption, abuso. Apparently, si Marcos is treading on a straight path. Sa usapin naman kung muli siyang sasabak sa politika, iginiit ni Duterte na retired na siya rito. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang lahat ng kanyang sinabi ho mga ka-action. Okay? Kung sakali man na makausap niya si Mr. President Bongbong Marcos about dito sa issue ng SMNI, pangunahan ko na ho kayo. Sana wag pumayag si Mr. President Bongbong Marcos. Dahil alam ho natin na magiging negative ang impact nito sa maraming Pilipino. Alam naman po natin na ito si si Representative Mig Nograles, isa sa mga nanawagan sa NTC o NTRCB na isuspend
ang nasabing SMNI network, no? So, may kongreso ho tayo. Iniimbestiga o hinihiring po ito sa kongreso last year. And then i-resume ito ngayong 2024. Hindi pa tapos ang nasabing problema ng SMNI about po sa franchise nila. Alam ho natin na kung gaano po kalutang ang kanilang dalawang angkor during ng mga hearing sa kongreso na sila Badoy at Siles. At alam ho natin, based sa mga hearing ng kongreso, is marami violation ang nasabing network ng SMNI, cause na rin ng kanilang angkor ng dalawa. Oh, di ba? Ano ba ang kanilang mga violation sa kanilang franchise? Nandun na yung Section 4, nandun na yung Section 11, Section 9, Section 10. Ano ba ang kanilang franchise? Republic Act 11422, no? So malinaw po mga ka-action na maraming violation ang nasabing SMNI network. Ang naniniwala lang ho dito mga ka-action na walang violation ang SMNI, ang mga aliporis lang ni Kibuloy at ang mga taga-suporta ng mga DDS. Diba? Oh. Ngayon, if ever man, kung pumayag, if ever lang ha, kung pumayag si Mr. President Bongbong Marcos sa kahilingan ni dating Pangulong Duterte, para ano pa? Para ano pa na may kongreso ho tayo? Kung dadaanin lang naman pala ang bawat may kaso o bawat may violation ay dadaanin lang pala sa pakiusap. Di ba? Oh, sa tingin nyo ba magiging maganda ang impact sa maraming Pilipino kung sakaling pumayag si Mr. President Bongbong Marcos? Hindi po yan. Oo. Kasi kung ganito lang naman halimbawa, napapayagan na lang, na dadalhin na lang sa pakiusap, para ano pa na may kongreso ho tayo? Idiwalain na lang ho ang kongreso. Kasi ang alam ko, napakalaki ng responsibilidad ng kongreso. Sila ay nag-iimbestiga. Sila ay gumagawa ng batas. So, kung sakali man, alam naman ho natin mga ka-action na itong kongres ay hindi korte. Nag-iimbestiga lang sila sa mga nila or gumagawa sila ng batas. Pero, pwede nila dalhin sa korte ang nasabing issue ng SMNI at sila mismo ang pwedeng mag-decide kung ito ay itigil na o hindi, o igupa ang nasabing investigation, di ba? Oh, kaya napakalaki ng papel ng Kongreso dito sa Pilipinas. Di ba? Ngayon ho mga ka-action, kung halimbawa man mangyari ito, wala na. Ito yung sinasabi natin hindi pantay ang batas. Diba? Kung ang lahat na lang pala ay madadala sa pakiusap, para ano pa na may batas ang Pilipinas? Kung sakali lang po ito, hindi ko po ina-assure na papayag si Mr. President Bongbong Marcos. Kasi hindi pa naman natin narinig ang panig ni Mr. President Bongbong Marcos tungkol sa kahilingan ni Duterte sa problema ng SMNI, no? Kung sakali lang po. Diba? Ito nang magiging analysis ko. Hindi maganda ang magiging impact kung sakaling pumayag. Kasi para ano pa na may batas tayo kung dinadala lang pala sa pakiusap. Paano naman po kung ang nag-violate mahihirap na tao? Sa tingin nyo madadala ba ng pakiusap? Yan ang punto ko po dito. Diba? So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.